Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 439 hanggang 45. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Maghintay pa tayo ng 3 araw. Pausat malalim ang tinig ni Timur na may kulay dugong buhok habang sinisilip ang sinaunang arena. Ang sinaunang arena ay patay na tahimik at ang mga kahangahangang estatwa ng bato ay nakatulog ng mahimbing. Ang invisible mental energy power ay nawala. Bukod kay Timur, hindi rin umalis ang Flooding Lake City Lord. Ang Grand Elder ng Heavenly Yuan Clan na Bayandao Sovereign ay nakapikit at napabuntong hininga. Mahigit kalahati ng mga sovereigns ng Sacred Alliance ay umalis at tinatalakay kung paano haharapin ang Scarlet Moon Demonic Religion. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Humigit kumulang kalahati ng daang True Dragon henyo ang bumalik at si Wuhing na pumasok sa Heaven's Legacy Inheritance, sina Francis at Angelica na pumasok sa hindi kilalang mana at si Quincy na pumasok sa Sky Saint China Inheritance ay hindi nagpakita. Tara na. Nanghihinayang at nananabik si Timur sa kanyang paglisan sa sinaunang arena. Isinara ng Sacred Alliance ang mga pinto ng sinaunang arena at sinabi sa lahat na umalis. Ang pinakamaluwalhating Sacred True Dragon Gathering ay natapos na. Marahil ay may mga taong babanggitin ang kaluwalhatian ng Sacred True Dragon Gathering na ito, ngunit mas malamang na ito ay makalimutan sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, natapos na nga ba ang lahat ng ito? Sa isang sinaunang, malamig na bulwagan sa isang malayong spatial na sukat. Kitang-kita sa isang sinaunang at malamig na bulwagan ang mga punit-punit at pagod na mga estatwa ng bato at mga tapyas na bato, na parang kumakatawan sa mga alamat na dati nitong hawak. Mayroong humigit kumulang 100 mga estatwa at tabletang bato at lahat ng mga ito ay naglalaman ng mga aura na katulad ng mga estatwa ng bato sa sinaunang arena, ngunit mas makatotohanan. Sa isang tiyak na lugar sa harap ng 10 yarda ang taas na estatwa ng bato. Ang rebeltong bato na ito ay isang demon girl, na may pares ng mga pakpak ng demonyo. May madilim na itim na buwan sa noo nito at pinalibutan ito ng itim na apoy. Sa paanan ng estatwa ng batong babaeng demonyo ay may ilang salita, Moon Demon Queen. Ang Moon Demon Queen ay ang pinakasikat na emperor ng aking Moon Demon Palace sa Void God Realm. Ang kanyang pamana ay talagang hindi simple. Ang buong 2 buwang pag-unawa ay nagpapahintulot lamang sa akin na makuha ang kalahati ng impormasyon. Ang kaakit-akit na mukha ni Willa ay puno ng kagalakan. Ang Void God Realm ay nahati din sa mga tier. Kahit papaano sa Tianlo Islands, walang eksperto sa Void God Realm na nabigyan ng titulong emperor. Lumingon ang mga mata ni Willa sa direksyon ng gitnang bulwagan. Nakapasok siya dito dahil sa isang tao. Sa gitna ng bulwagan ay may 4 na mas matangkad at mas kahangahangang mga estatwa na nagbigay ng di nakikitang intensyon ng enerhiya sa pag-iisip, na parang dumaan sila sa paglipas ng panahon. Ilang salita ang isinulat sa harap ng isang batong estatwa, Wind Lightning Emperor. Isang asul na buhok na kabataan ang nakaupo sa harap ng estatwa at tabletang bato na kumakatawan sa Wind Lightning Emperor. Ang asul niyang mata ay malamig at kasing talas ng kidlat. Francis, hindi ko akalain na matatanggap mo ang mana ng Wind Lightning Emperor ng ganoon kabilis. Noon ang Wind Lightning Emperor ay pinangalan ng pinakamabilis na emperor at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay walang kapantay. Kahit ang Purple Knight Saint Lord ay hinayaan siyang makatakas ng ilang beses. Isang boses ng isang babae ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa isip ni Francis, isang malabong imahe ng 2 hindi maarak na kapangyarihan ang nagsagupaan sa walang limitasyong karagatan. Ang isa sa kanila ay ang malabo ng kidlat at hangin. Nilamon ng kidlat ang mundo at sa tuwing gumagalaw ang figure, nakakagalaw sila ng libu-libong milya at kahit na ang paggalaw ay maaaring i-flip ang langit. Para silang Diyos. Ang isa naman ay isang figure na nababalot ng mapangarapin na lilang liwanag. Ang figure ay katulad ng Purple Saint Partial Spirit, ngunit may mas mataas na cultivation at nakipaglaban sa blur ng hangin at kidlat. Dahil sa pagkakaiba ng paglilinang, ang figure ng hangin at kidlat ay kumislap sa karagatan at matagumpay na nakatakas. Ang Wind Lightning Emperor na ito ay talagang karapat-dapat na maging pinakamabilis na emperor.
May kakayahan siyang homanin ang mga may mas mataas na cultivation at tumakas pa mula sa Purple Knight Saint Lord. Dahan daw ang tumayo si Francis. Ang bawat estatwa ng bato at tabletang bato dito ay kumakatawan sa isang alamat. Dahil naiintindihan ni Francis ang mga batas ng kidlat, pinili niya ang mana ng Wind Lightning Emperor at gamit ang kanyang pangunawa sa kidlat at kakayahan sa pag-unawa ng espiritual na mata ng Diyos, nakuha niya ang pagkilala sa estatwa ng bato. Ang bawat estatwa ng bato dito ay naglalaman ng mental energy spirit na katulad ng Purple Saint Partial Spirit, ngunit ang kanilang katalinuhan ay hindi mataas at ang kanilang mga kalooban lamang ang natitira. Kahit na ang mga emperor sa Void God Realm ay bumagsak, ang kanilang mga kalooban ay maaaring umiral pa rin sa loob ng maraming taon. Nabasag at naglaho ang 3 palapag ng manang kidlat sa sukat ng kaliwang mata niya. Isang sinaunang stone tablet ang pinalitan at ang mga alon ng hangin at kidlat ay humihip sa gitna nito na naglalaman ng pangunawa at pangunawa ng Wind Lightning Emperor. Ang buong Wind Lightning Stone Tablet ay madilim at madilim. Wala pang 1% nito ang maliwanag. Hindi ko naintindihan kahit 1% ng pangunawa ng Wind Lightning Emperor sa loob ng 2 buwan. Umalis si Francis sa pag-unawa na may pagod. Ang lightning inheritance na natutunan niya noon ay hindi kahit 1% ng pamana ng Wind Lightning Emperor. Mahirap isipin kung gaano kakilakilabot ang lakas ng pakikipaglaban ng Wind Lightning Emperor na ito noong nasa tuktok na siya. Ang maalamat na treasured na palasyo ay mayroong 4 na matataas na estatwa ng bato at mga tapyas na bato. Ang mga may-ari ng 3 sa kanila ay nakarating na sa Mystic Light Realm at 1 hakbang ang layo mula sa Heavenly Divine Realm. Makikita ng isang tao kung gaano kakaiba ang Wind Lightning Emperor para sa kanyang batong estatwa na nasa parehong katayuan sa 3 iba pa. Ang dahilan kung bakit pinili ni Francis ang mana na ito ay dahil ito ang pinakaangkop para sa kanya. Hindi niya pinili ang Ice Elemental Inheritance dahil nag-aalala siya na kapag muling nag-evolve ang God's Spiritual Eye, magbabago ang bloodline niya at kapag nagbago na ang bloodline niya, mawawala ng kahulugan ang Ice Inheritance na pinili niya. Ang Wind Lightning Inheritance ay walang ganitong problema. Si Francis ay may pundasyon para sa landas ng hangin at kidlat mula pa noong unang panahon. Meow meow. Sa kabilang panig ng palasyo ay nakahiga ang katawan ng munting pos ang magnanakaw sa dingding na bato. Sa dingding na bato ay isang maitim na transparent na punyal. Ang maliit na pos ang magnanakaw ay nakaupo sa harap ng punyal na ito sa loob ng 1 buong 2 buwan at paminsan-minsan ay winuwagayway ang mga paa nito sa pagkabigo. Jang! Ang madilim na transparent na punyal ay biglang naglaho sa batong dingding. Meow meow! Masayang hinablot ng maliit na pos ang magnanakaw ang punyal gamit ang mga paa nito. Napatingin si Francis dito at bahagyang nagulat. Nagawa na nito sa wakas. Paano ito posible? Talagang nakuha nito ang maalamat na sandata na ito. Ang boses ng Purple Saint Partial Spirit ay napuno ng gulat at takot. Sure! Matapos matanggap ang madilim na transparent na dagger ay kumislap ito sa hangin at dumapo sa balikat ni Francis. Bahagyang natigilan si Francis. Anong uri ng sandata ang ginawa ng munting pos ang magnanakaw na nagpapanik at takot pa sa Purple Saint Partial Spirit? Higit pa rito, pagkatapos makuha ang punyal, ang mga kakayahan ng maliit na magnanakaw na pusa ay tila naging mas malakas. Panahon na. Tinanggo ni Francis ang kanyang ulo at naghanda na iwanan ang estatwa at stone tablet na ito. Sa kabilang panig ay nakita ni Willa ang mga kilos ni Francis at gustong sumunod ngunit medyo nag-aalangan. Ang bilis niya sa pagtanggap ng mana ay hindi kasing bilis ni Francis at ng maliit na pos ang magnanakaw at hindi pa kumpleto. Si Francis ay mayroong God Spiritual Eye na nagpapahintulot sa kanya na tumanggap ng mga mana ng mas mabilis kaysa kay Willa. Francis, mayroong isang inheritance weapon sa southwest na sulok ng hall na maaaring angkop para sa iyong bloodline. Ang Purple Saint Partial Spirit ay huminahon at sinabi sa kanya. Bagamat ang Purple Saint Partial Spirit ay pangunahing nakatuon sa pagtulong kay Angelica na magmana ng mga guho na ito, walang nakakaalam sa lugar pati na rin sa kanya. Okay. Tumango si Francis at hindi nagtagal ay nakarating sa southwest corner. Bukod sa mga pamana at kasanayan, mayroon ding mga pamana ng armas.
Sa sulok ng timog kanluran ay isang gutay-gutay at sirang kalasag, isang eleganteng sirang espada at isang malalim na asul na kristal na sibat. Ang mga may-ari ng tatlong armas na ito noong nabubuhay pa sila ay nasa Void God Realm o hindi, ang kanilang mga armas ay hindi kukunin ng Purple Knight Saint Lord. Nang makalapit si Francis ay naramdaman niya ang malabong asul na dugo sa kanyang katawan na dumaloy sa kanyang katawan. May naramdaman ang bloodline ni Francis at maging ang kanyang God Spiritual ay bahagyang kumaibot. Weng! Ang malalim na asul na kristal na sibat ay nagbigay ng mahinang dagandong ng isang dragon at isang lamig na namuo sa kanyang kaluluwa. Kung ito ay isang normal na henyo na nasa True Lord rank, ang kanilang kamalayan ay maaaring silyuhan ng yelo at kahit na ang mga normal na Origin Core Realm expert ay hindi nang ahas na harapin ang pressure na ito. Jang! Ang malalim na asul na kristal na sibat ay nawala sa dingding na may larawan ng isang ice dragon. Si Francis ay likas na inabot at hinawakan ang kristal na sibat. Ito ang sikat na Ice Imperial Spear. Ang paglilinang ng mga dating may-ari ay halos nasa itaas ng Void God Realm. Ang boses ng Purple Saint Partial Spirit ay tumunog. Agad namang nagpasalamat si Francis. Maaaring nakita ng Purple Saint Partial Spirit na ang Ice Imperial Spear na ito ay tugma sa kanyang bloodline at kaya sinabi sa kanya. Ngayon ay natanggap na niya ang mana ng Wind Lightning Emperor at ang kanyang bloodline ay may Ice Imperial Spear. Nangangahulugan ito na nakakuha si Francis ng dalawang mana ng sabay-sabay. Ang Ice Imperial Spear ay naglalaman ng pamana ng dati nitong may-ari at ang sandata na ito mismo ay may mga batas ng yelo. Ang tanging ikinalulungkot ay ang rank ng Ice Imperial Spear na ito ay bumagsak at malayo ito sa prime. Gayunpaman, kahit na ang halaga ng Ice Imperial Spear na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000 beses kaysa sa iba pang mga bagay na mayroon si Francis. Ang Three-Flowered Treasured Lotus, Luohaobao, Water Moon God Peach Fan at iba pang mga item ay hindi na nagamit para kay Francis. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay malapit sa normal na huling yugto ng True Lord ranks at nalampasan ang Water Moon Pirate. Matapos matanggap ang angkop na mana, pumunta si Francis sa susunod na palapag, ang Purple Saint Treasured Palace, na may mga direksyon mula sa mapa. Ang ikatlong palapag Purple Saint Treasured Palace. Isang batang babae na nakasuot ng purple ang nakaupo sa harap ng malakristal na ket at ang mga sizzle ng Flames of True Spirit ay pumasok sa susi. Sa tabi niya ay isang babae sa estado ng isang lilang glow ng liwanag na lumutang sa himpapawid at tinulungan ang batang babae na naka-purple. Sa sandaling ito ay tumungo si Francis sa ikatlong palapag. Ito ang mana na pag-aari ng Purple Knight Saint Lord. Francis, para ihinto ang labis na enerhiya na gagamitin, ang Purple Saint Runes ay malapit ng matapos. Maaari mong piliing manatili dito ng 10 taon at magtanim kasama si Angelica o maaari mong piliin na umalis. Sabi ng Glow of Purple Light. 440. Binuksan ni Francis ang kanyang God Spiritual Eye at siniyasat ang dimensyon at nakitang medyo hindi na ito matatag. Ang Purple Saint Partial Spirit ay nawawala ng enerhiya sa bawat segundong bukas ang runes. Siya ang ubod ng Purple Saint Ruin at halos maubos na ang kanyang kapangyarihan pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Kapag naubos na ang lahat ng enerhiya ng Purple Saint Partial Spirit, ang runes na ito ay magiging walang may-ari at magkakaroon ng mga hindi inaasahang panganib. Maaaring gamitin ng mga eksperto sa labas ang pagkakataong ito at atakihin ang runes. Kaya, may dalawang pagpipilian si Francis. Manatili sa Purple Saint Runes. Maaaring tumagal ito ng hanggang 10 taon. Bumalik sa Azure Flower Continent. Francis, mananatili ka ba o aalis? Bagamat ang Purple Saint Partial Spirit ay nasa isang walang laman na estado, mayroon pa rin itong hangin ng maharlika at kagandahan. Puno ng pag-asa ang kanyang mga mata habang nakatingin sa asul na buhok na binata sa kanyang harapan. Bilang controller ng dimensyon, alam niya ang lahat ng mga nakamamanghang display ni Francis. Kahit na ang bloodline ni Francis ay hindi kabilang sa isa sa 10,000 ancient races, ang kanyang kaliwang mata ay tiyak na nauugnay dito. Hiniling ng Purple Saint Partial Spirit na kontrolin ni Francis at Angelica ang Purple Saint Runes ng magkasama. Masyadong mahaba ang 10 taon. Bulong ni Francis habang sinisimulan niyang isipin ang kanyang nakaraan.
Sa pag-iisip pabalik sa simula ng kanyang cultivation mula sa Consolidated Realm hanggang ngayon, ilang taon na ba ang inabot niya? Si Francis ay gumamit lamang ng 3 hanggang 4 na taon at hindi pa siya 18 ngayon. Sa maraming lugar, si Francis ay hindi man lang ituring na isang adulto. Masyadong mahaba ang 10 taon para kay Francis. Ang 10 taon ay nangangahulugan ng hindi mabilang na mga pagkakataon para sa kanya. Higit pa rito, hindi ko maibabawas ang pag-asa sa unang elder. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa Broken Moon Clan at sa aking bayang pinagmulan? Sa pag-iisip hanggang dito, gumawa ng desisyon si Francis. Hindi siya maaaring manatili sa dimensyon ng Purple Saint ng ganoon katagal. Babalik ako sa Azure Flower Continent. Desididong sinabi ni Francis. Nang gawin niya ang desisyong ito, medyo nanghihinayang ang Purple Saint Partial Spirit. Kung ito ay isang normal na eksperto o kahit na sovereign sa Origin Core Realm, malamang na hindi nila isusuko ang pagkakataong ito. Ang Heaven Earth Yuan Chi sa loob ng Purple Saint Ruins ay napakadalisay at mayroong hindi mabilang na mga kayamanan. Ang paglilinang dito ay tiyak na mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Malinaw na alam ito ni Francis, ngunit nagpasya pa rin siyang bumalik sa Azure Flower Continent. Ang mundo ay napakalaki at maaaring may mga kapalaran na mas malaki kaysa sa Purple Saint Ruins. Ang pag-asa sa mga bagay sa labas at tulong ay hindi maganda. At saka, nakatanggap na ako ng sapat na rewards dito. Napaisip si Francis. Kasing kalmado ng tubig ang kanyang puso at hindi natinag sa mga guho. Sister Purple Saint, maaari mo bang pabulaykin si Brother Francis sa Azure Flower Area at ibigay sa kanila ang aking mga kahilingan? Binuksan ni Angelica ang kanyang mga mata at ang kristal na susi sa kanyang harapan ay umugang ng mahina habang nagsimulang magbago ang mga guho. Nahulaan ni Francis na ang kristal na susi na ito ang ubod ng mga guho at hanggat pinipino ito ni Angelica, masisimulan niyang kontrolin ang mga guho ngunit sa ngayon ay hindi pa sapat ang kanyang paglilinang. Okay, bigyan mo ako ng kalahating araw na oras para maghanda. Ang Purple Saint Partial Spirit ay tumingin ng malalim kay Angelica ngunit hindi ito nagsalita. Nakipagdilang dalawa noon at igagalang ang pinili ni Francis. Gaya ng inaasahan, pinili ni Francis na bumalik sa Azure Flower Continent. Bagamat ang pinili ni Francis ay nagbigay daan din sa pagtupad sa hiling ni Angelica, sa kaibuturan ng kanyang puso, nakaramdam pa rin siya ng pagkabigo. Brother Francis, kapag bumalik ka sa 13 countries maaari mo bang iligtas ang Lin Moon Clan at kung maaari, magbigay ng balita sa Grand Elder ng Heavenly Yuan Clan Bayan Dao Sovereign, na ligtas ako. Luhaan ang mga mata ni Angelica habang nakapikit at nakatutok sa pagpino ng kristal na susi. Oo naman. Tinanggo ni Francis ang kanyang ulo na may kaunting pagkakasala. Hindi niya matulungan si Angelica na pinuhin o kontrolin ang dimensyon ng Purple Saint at halatang hindi siya maaaring manatili dito ng 10 taon. Susunod. Naka-cross-legged si Francis habang naghihintay na lumipas ang kalahating araw at matapos ang mga guho. Gamit ang oras na ito, inayos ni Francis ang kanyang nakuha mula sa Purple Saint Ruins. Sa gitna ng lahat, ang Life Returning Grass at ang kumpanya ay napakahalaga sa Azure Flower Continent at kung ikukumpara dito ang mga kayamanan mula sa Watermoon Treasury ay wala. Nakatanggap din siya ng 2 pangunahing pamana, ang Wind Lightning Emperors, at Ice Imperial Spear. Sa loob ng kanyang isip, ang Tattered Stone Tablet na natatakpan ng isang layer ng misteryosong hangin at kidlat ay naglabas ng walang limitasyong aura. Ang Wind Lightning Stone Tablet na ito ay kumakatawan sa diwa ng isang emperador. Bagamat ang Wind Lightning Stone Tablet na ito ay pagod na at madilim, wala pang 1% ang maliwanag. Nangangahulugan ito na ang pagkaunawa ni Francis ay hindi kahit isang daang bahagi ng Wind Lightning Stone Tablet. Kung mauunawaan ko ang higit sa 1% ng Wind Lightning Stone Tablet, hindi magiging mahirap para sa akin na maabot ang Origin Core Realm. Binawi ni Francis ang kanyang kamalayan. Ang proseso ng pag-unawa sa Wind Lightning Stone Tablet ay tiyak na isang mahabang proseso. Ang Stone Tablet na ito ay magdudulot ng magulong alon kung ito ay kilala sa Azure Flower Continent. Pagkatapos ng lahat, ito ang pamana ng isang emperador sa Void God Realm at nalampasan ang karamihan sa mga pangunahing pamana. Pagkatapos noon ay sinimulan ni Francis na siyasatin ang Ice Imperial Spear.
Ang Ice Imperial Spear ay malalim na asul at transparent na parang kristal. Ang Ice Imperial Spear ay isang inheritance type na sandata at sa kalakasan nito, ang ranggo nito ay hindi bababa sa mataas na grado sa Earth. Dahan daw ang hinawakan ni Francis ang Ice Imperial Spear at ang asul na katawan sa loob ng kanyang katawan ay automatikong nagsimulang umikot at naramdamang napakalapit sa Ice Imperial Spear. Ang mga sandata ng Earth grade ay mga alamat sa Azure Flower Continent. Ang nag-iisang Lord Dynasty ay nawasak ng isang Earth grade weapon sa isang gabi lang. Ang Ice Imperial Spear ay biglang tila natunaw at pumasok sa loob ng katawan ni Francis. Bahagyang nagulat si Francis. Nawala na ang Ice Imperial Spear, ngunit sigurado si Francis na nasa kanya iyon at sumanib sa kanyang katawan. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at naramdaman ang aura ng sinaunang lamig sa kanyang bloodline na kapangyarihan na naglalaman din ng impormasyon sa mga batas ng yelo. Ang Ice Imperial Spear ay hindi lamang isang sandata. Naglalaman din ito ng inheritance information. Ang mga hula ng Purple Saint Partial Spirit ay napakatumpak at sigurado na si Francis ay angkop para sa inheritance weapon na ito. Gayunpaman, nalaman ni Francis na ang Ice Imperial Spear na ito ay pagod at karamihan sa kapangyarihan nito ay nasa hibernation. Hindi masama ang desisyon ng Sacred True Dragon Gathering na ito. Nakuha ko ang mga mana ng Wind Lightning Emperor at Ice Imperial Spear ng sabay. Si Francis ay lubos na nasisiyahan. Bukod sa mga kayamanan at pamana, nakatanggap din siya ng ilang mga benepisyo at ang pinakamaganda ay ang pagpapalakas ng kanyang kaluluwa dahil sa Wood Spirit Essence Soul. Nakuha ni Francis ang maraming kapangyarihan nito at nilinis ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang mental energy level ay maihahambing na ngayon sa yumaong True Lord rank at naiintindihan niya kung paano gamitin ang Eye of Heaven. Ito lang ay sapat na para mabaliw sa selos ang iba pang mga henyo ng tatlong two-star sects. Unti-unting lumipas ang oras at inayos ni Francis ang kanyang nakuha. Kapag may mga gantimpala, may mga pagkalugi. Hindi mapakinabangan ni Francis ang espiritual na mata ng Diyos sa loob ng maikling panahon at hindi madaling gumamit ng makapangyarihang mga kasanayan. Bukod doon ay iniwan din ng batang alakdan si Francis. Nagtanong si Francis sa Purple Saint Partial Spirit at ang sagot na natanggap niya ay namatay na ang batang alakdan o wala sa mga guho. Ang batang alakdan ay hindi pa dapat patay dahil nararamdaman ko pa rin ang isang maliit na koneksyon. Sigurado si Francis. Siyempre, kumpara sa napakalaking benepisyo na nakuha niya, ang pagkawala ng batang alakdan ay wala. Sure. 2 Dark Silver Poison Corpses ang lumitaw sa tabi ni Francis. Sa mga tuntunin ng lakas ng labanan, ang 2 Dark Silver Poison Corpse na ito ay maaaring pumatay ng sinuman sa ilalim ng Origin Core Realm hanggat sila ay kumukuha ng dugo. Bago ang Sacred True Dragon Gathering, hindi akalain ni Francis na magkakaroon siya ng 2 Ghost Corpse Slave sa True Lord rank. Sa 2 True Lord rank Ghost Corpses lang na ito, halos lahat ng gusto niya ay magagawa niya sa Canopy Great Country. Ang ilan sa mga mas malalakas na puwersa tulad ng pangunahing pamilyang Liu ay mayroon lamang 1 o 2 True Lord ranks at ilang malakas na bansa, ay mayroon din sa halagang ito. Ito ay malakas na mga bansa at mahusay na mga bansa. Ang mga maliliit na bansa tulad ng 13 bansa ay walang mga True Lord ranks at maging ang True Mystic ranks ay napakabihirang. Sa isang kisap mata kalahati, isang araw na ang lumipas. Francis, nagsasara na ang mana. Ibabalik kita sa Azure Flower area. Ang boses ng Purple Saint Partial Spirit ay tumunog sa kanyang isipan. Salamat, Elder Purple Saint. Agad namang nagpasalamat si Francis. Hindi mahirap para sa kanya na hulaan na ang Purple Saint Partial Spirit ay gugugol ng maraming enerhiya para pabulaykin siya. Francis, hindi mo kailangang maging magalang. Ito ang dapat kong gawin. Kahit na hindi ka kaibigan ni Angelica, sa katotohanan pinrotektahan mo ang matayog na punong yaw at ang kapintasan ng dimensyon, gagawin ko ang lahat para matugunan ang iyong kahilingan. Ngumiti ang Purple Saint Partial Spirit. Pagkasabi nun, ang Purple Saint Treasured Palace ay kumikinang sa isang makinang nalilang liwanag at isang alon ng spatial na kaguluhan. Isang purple na pinto ang biglang lumitaw sa harap ni Francis. Senior, mas mabuti kung ipadala mo ako sa southwest ng Northern Continent.
Nahulaan ni Francis na malamang na natapos na ang Sacred True Dragon Gathering at ang southwest ng Northern Continent ay kung saan naroon ang 13 bansa at 2 malakas na bansa. 441. Ayon sa mga iniisip ni Francis, mas mabuti kung i-teleport siya ng Purple Saint Partial Spirit sa mas tumpak na lugar. Malamang na natapos na ang Sacred True Dragon Gathering at sasakit ang ulo ni Francis sa pagtatanong ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang pamana na pinasok niya ay hindi alam at hindi alam ni Francis kung paano ipapaliwanag kung saan nagpunta si Angelica dahil ito ay itinuturing na napakalaking sikreto. Ang lugar na gusto niyang puntahan ay hindi ang sinaunang arena o ang Canopy Great Country kundi ang kanyang bayan. Sa pag-iisip kung paano siya naglakbay patungo sa Canopy Great Country, ito ay dahil sa sitwasyon sa kanyang bayan. Bago siya umalis ang bagong clan master na Hemerson Master ng Broken Moon Clan ay nagpadala sa kanya ng mga mamamatay tao sa 13 bansa. Ngayon, tinansya ni Francis na hinog na ang oras at sapat na ang kanyang lakas upang bumalik sa lugar ng Cloud. Humihingi ka ng higit pa sa inaakala ko, ngunit mayroon akong Purple Saint token dito na maihahambing sa pagmamarka ng dimensyon. Ngumiti ang Purple Saint Partial Spirit at winagayway ang kanyang kamay ng damapo sa kamay ni Francis ang umaalingaw-ngaw na Purple Token. Tinanggap ni Francis ang Purple Saint Token ng may pagtataka. Ang Purple Saint Token na ito ay may mahinang koneksyon sa Purple Saint Ruins at kung isang araw kailangan mong bumalik sa Purple Saint Ruins o kung kailangan ni Angelica ang iyong tulong, ang token na ito ay maaaring magbukas ng landas. Ipinaliwanag ng Purple Saint Partial Spirit. Nang marinig ito, nagulat si Francis at tuwang-tuwa. Nangangahulugan ito na nagkaroon siya ng isa pang pagkakataon na bumalik dito pagkatapos bumalik sa Azure Flower Continent. Ito ang huling Purple Saint Token at magagamit lamang ng 3 beses. Gamitin ng may pag-iingat. Nagbabala ang Purple Saint Partial Spirit. Tumango si Francis at nangakong paprotektahan ang Purple Saint Token. Mayroon din akong ilang mga item para sa iyo. Ang Purple Saint Partial Spirit ay muling nagtaas ng kamay at isang sinaunang metal na singsing, ang Jade Talisman ng isang dragon at isang itim na maliit na bola ay lumitaw sa hangin. Tumalo ng puso ni Francis. Sinabi sa kanya ng instinct na ang 3 bagay na ibinibigay sa kanya ng Purple Saint Partial Spirit ay hindi normal. Sa pag-iisip kung paano naging kontrolado ng Purple Saint Partial Spirit ang ruins na ito, paano magiging madali ang mga Reg Along ibibigay niya. Meow meow. Biglang sumulpat ang munting pasang magnanakaw at tila tuwang-tuwa. Ang Jade Dragon Talisman na ito ay pinangalan ng Jade Dragon Protection, at ang isa sa mga materyales nito ay isang bloodline ng sinaunang totoong dragon. Ito ay katulad ng Void God Protection ngunit mas kakaiba. Ito. Maaaring umatake at magdepensa at maaaring gamitin ng 2 beses. Ipinakilala ang Purple Saint Partial Spirit. Nagningning ang mga mata ni Francis matapos itong marinig. Noon, nakita niya si Eula na gumamit ng Void God Protection. Ang mapang wasak na kapangyarihang iyon ay nagdulot pa ng matinding pinsala sa Towering Trio. Ang Void God Protection ay may 1/10 na lakas ng isang Void God Realm King at maaaring gamitin para sa parehong opensa at depensa. Kung gagamitin ng maayos, ang pag-atake mula sa Void God Protection ay maaaring pumatay ng isang sovereign sa Origin Core Realm. Ang proteksyon ng Jade Dragon na ibinigay sa kanya ng Purple Saint Partial Spirit ay mas kakaiba at maaaring gamitin ng 2 beses. Ang sinaunang metal na singsing na ito ay isang espesyal na interspatial na singsing at maaaring maglaman ng maraming bagay at napakatigas. Halos hindi masira. Ang espasyo sa loob nito ay ilang daang beses na higit pa kaysa sa lahat ng iyong interspatial na item na idinagdag at maaari ding gamitin bilang spiritual pet bag. Ngumiti ang Purple Saint Partial Spirit at sinabi. Nagulat si Francis at nang ilagay niya ang kanyang kamalayan sa sinaunang metal na singsing, bahagyang naramdaman niya na ang espasyo sa loob nito ay may radius man lang na 1 milya. Kailangang malaman ng isa na ang mga normal na interspatial na item ay maaari lamang maglaman ng ilang yarda na halaga ng mga bagay at ang isang interspatial na singsing na maaaring maglaman ng isang radius na 1 milya ay hindi kailanman narinig sa Azure Flower Continent. Higit pa rito, ang sinaunang metal na singsing na ito ay maaari ding mag-imbak ng mga espiritual na alagang hayop. Meow.
Ang maliit na figure ng magnanakaw na pusa ay kumislap at nawala sa loob ng sinaunang singsing na bakal. Sa singsing na ito, magiging mas madali ang mga aksyon ni Francis sa susunod. Ipinakilala ng Purple Saint Partial Spirit ang huling itim na maliit na perlas. Ito ang 10,000 Ghost Pearl, isang sagradong bagay para sa Tao of Ghosts at naglalaman ng hangin ng yin at mga multo. Napakaangkop na sanayin ang ghost corpses at ang normal na ghost corpses sa loob ay makakapag-cultivate ng 12-dosenang beses na mas mabilis. Noon ang 10,000 Ghost Emperor ay nagsanay ng 10,000 sa loob ng mga ghost corpsets na ito at ilang makapangyarihang mga ghost corpsets. Pagkatapos kunin ng 10,000 Ghost Pearl, nalaman ni Francis na ang item na ito ay ilang rank na mas mataas kaysa sa Black Lotus na kinuha niya. Malinaw na nakita ng Purple Saint Partial Spirit na si Francis ay interesado sa pagpapalaki ng ghost corpses at kaya ibinigay itong 10,000 Ghost Pearl. Malaking tulong lahat kay Francis ang 10,000 Ghost Pearl, Jade Dragon Protection, at sinaunang metal na singsing. Naghanda si Francis matapos ilagay ang tatlong gamit. Angelica, magkikita tayo mamaya. Bago siya umalis, tumingin ng malalim si Francis kay Angelica. Bilang tagapagmana ng Purple Knight Saint Lord at ng Purple Saint na dimensyon, hindi maliit ang kanyang kinabukasan at ang pressure sa kanya. Ang Purple Saint Partial Spirit ay nagbigay kay Francis ng mga item na ito na umaasa na maaaring makatulong si Francis sa kanya lalo na bago siya ganap na lumaki. Sa totoo lang, kahit wala ang mga item na ito, makakatulong si Francis dahil sa kanilang relasyon. Sa susunod na sandali, bahagyang nanginig ang buong Purple Saint Ruins at tila na-distort ang espasyo. Si Francis ay nawala din sa dimensyon ng Purple Saint sa sandaling ito. Nawala ang kumikinang nalilang pinto. Angelica, kahit na ang taong ito ay walang bloodline ng 10,000 ancient races, ang kasaysayan ng kanyang kaliwang mata ay tiyak na konektado dito. Kung magagawa mong maging asawa niya, magkakaroon ng malaking benepisyo. Ang mga mata ng Purple Saint Partial Spirit ay puno ng mga ngiti. Si Angelica, na nakaupo sa lupa at pinipino ang kristal na susi, ay namula. Kasabay nito sa walang limitasyong karagatan. Shua. Sunod-sunod na mga figure ang lumitaw sa hangin. Ang lahat ng mga figure na ito ay mga disipulo mula sa tatlong sekta. Ang ilan ay napuno ng pagkabigo, ang iba ay kagalakan at ayaw. Ang tatlong hari sa Void God Realm ay nagyelo sa espasyo sa loob ng 1,000 milya at bawat henyo ay tinanong ng mga nakatataas na echelon ng tatlong sekta. Sa wakas, pinaalis din sina Eula at Willa. Natapos na ang mana ng Purple Saint Ruins. Walang emosyong sabi ng Golden Skeleton. Ang tatlong Void God Realm Kings ay biglang may naramdaman. Noon lang ay pinalabas ang isang hindi kilalang nilalang mula sa Purple Saint Ruins ngunit hindi lumitaw kung nasaan tayo. Nakakunot ang kilay ng tiyahin ng Diyosa na nakasuot ng buwan habang nakapikit at pinakiramdaman ang paligid. Nagkaroon din ako ng parehong mahinang pakiramdam. Sumangayon ang gintong kalansay at hari ng demonic path. Sa pagkakataong pinaalis si Francis, naramdaman ng tatlong hari sa Void God Realm ang hindi pangkaraniwang kaguluhan sa kalawakan. Sino kaya ang pagkakaroon na ipinadala? Nagkaroon agad ng sagot ang tatlo. Ang tagapagmana ay maaaring hindi isama dahil ang tagapagmana ay nangangailangan ng mahabang panahon upang magmana ng mga guho at hindi makaalis. Ang mga disipulo ng tatlong sekta ay lahat ay may kanilang mga tanda ng mana at maaari ding hindi kasama. Higit pa rito, ang Purple Saint Partial Spirit ay gugugol ng maraming enerhiya sa pamamagitan lamang ng pagpapadala ng isang tao sa isang malayong lugar. Hindi ito gagawa ng ganito para sa mga alagad ng tatlong sekta. Ang sagot ay napakalinaw. Tanging si Francis na tumulong sa kanila ang makakatanggap ng ganitong paggamot. Hindi ko na maramdaman. Sinubukan ng tiya na nakadamit ng buwan na kumonekta sa batang alakdan sa kanyang palad. Ang mga Void God Realm Kings ay may hindi kapani-paniwalang kakayahan at madaling nakontrol ang batang alakdan. Gayunpaman, dahil sa katotohanan na ang batang alakdan ay masyadong malayo kay Francis at mahina, hindi nito maramdaman si Francis. Mukhang ang lugar na pinanggalingan ni Francis ay hindi ang Tianlo Islands ngunit ang kapangyarihan ng Purple Saint Partial Spirit ay limitado at hindi siya makakapagpadala sa kanya ng masyadong malayo.
Ang tiyahin ng Diyosa na nakasuot ng buwan ay may mga hula na. Sa ngayon, ang kailangan niyang gawin ay matiyagang dagdagan ang lakas ng batang alakdan hanggang sa isang tiyak na punto kung saan matansya nito ang kinaroroonan ng may-ari nito. Matapos mawala sa dimensyon ng Purple Saint, ang batang Scorpion na ito ang tanging bakas na humahantong kay Francis. Sa isang lugar na malayo, malayo. Sa hanay ng tiwangwang na kagubatan. Isang kumikinang na purple na pinto ang lumitaw ng wala sa oras at naging sanhi ng pagkagulo ng Heaven-Earth Yuan Chi. Sa pagkakataong ito, tila nag-ugnay ang kidlat at hangin. Bagamat ang kulay ube na pinto ay tila itinulak pabalik ng langit at lupa dito, pilit itong bumukas. Shua! Isang batang asul ang buhok ang dumaan sa lilang pinto at ang kaguluhan dito ay naging sanhi ng panginginig ng mga hayop sa takot at pagkabalisa. Bumukas ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis at bumulong siya sa kanyang sarili, ang mga pamamaraan ng Purple Saint Partial Spirit na ito ay hindi nasusukat. Direkta nitong pinabalik ako sa Azure Flower Continent mula sa mga guho. Si Francis ay nakaamoy ng isang napaka-pamilyar na aura sa kanyang paglitaw. Ang aura ng Azure Flower Continent ay ibang-iba sa mga dimensyon ng Purple Saint at ang lugar kung saan naruroon si Francis ay napakalapit sa 13 bansa. Ang mga mata ni Francis ay kumislap at nahulaan na siya ay malamang na ipinadala sa isang maliit na sulok ng cloud area. Ang cloud area ay mayroong 13 bansa at 2 malakas na bansa. Bukod sa mga lungsod mismo, ang natitira ay tigang na lupain at kadalasang puno ng napakaraming nakamamatay na hayop. Kahit ilang True Spirit Realms ay hindi nang ahas na makipagsapalaran dito. Dahil ang mga tigang na lupain ay masyadong malaki at si Francis ay lumitaw ng wala saan, hindi siya sigurado kung nasaan siya. Seng! Ang figure ni Francis ay kumikislap nang mapunta siya sa isang puno at likas na binuksan ang kanyang God Spiritual ay upang mabuhay sa lupain. Gayunpaman, sa ikalawang pagbukas niya ng kanyang God Spiritual ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Naramdaman ni Francis na lumawak ang lalim ng kanyang kaliwang mata at nagsimulang sumakit. Anong nangyayari? Ang kamalayan ni Francis ay pumasok sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata at ang nagyayelong lawa ay umabot sa 9.8 yarda at lumalapit sa 9.9 yarda. 442. Sa mapanglo na kagubatan, ang mga kilay ni Francis ay nakakunot at hinimas ang kanyang mga templo. Isang alon ng sakit ang nagmula sa kanyang kaliwang mata. Hindi niya alam kung siya lang iyon, ngunit nagsimulang tumulo ang nagyayelong lawa sa kanyang kaliwang mata. Parang matutunaw na ang isang bundok ng yelo. Itong pakiramdam. Bahagyang nakaramdam ng pagod si Francis. Nagkaroon siya ng katulad na pakiramdam noon nang dumaan sa pagbabago ang spiritual eye ng Diyos, ngunit mas masakit sa pagkakataong ito. Mabuti kung hindi niya gagamitin ang kanyang God Spiritual Eye, ngunit kapag ginawa niya ang sakit ay 10 beses hanggang 100 beses na mas malakas. Hindi makumpirma ni Francis kung ito ay dahil sa sobrang paggamit niya ng kanyang mata sa Roans o malapit nang mag-evolve ang kanyang God Spiritual Eye. Marahil ito ay medyo pareho at nagsimula itong sumailalim sa isang hindi kilalang pagbabago. Ang pagbabago sa spiritual eye ng Diyos at kung ano ang magiging dahilan nito ay isang bagay na hindi makontrol ni Francis. Higit pa rito, umaasa si Francis at bahagyang nag-aalala para dito. Hindi niya alam kung ano ang susunod na pagbabago ng God's spiritual eye. Pilit na pinapakalma ni Francis ang kanyang sarili at ipinalibot ang kanyang bloodline power. Isang malamig na sensasyon ang sumugod sa sukat ng kanyang kaliwang mata at hamarang sa nagyayelong lawa. Sa sumunod na sandali, muling naging itim ang kaliwang iris ni Francis ngunit malabo. Sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata, nawala ang lamig ng nagyayelong aura at napalitan ng makinis at matubig na pakiramdam. Ang elemento ng aking bloodline na kapangyarihan ay talagang direktang nauugnay sa espiritual na mata ng Diyos. Nalaman ni Francis na ang estado ng kanyang bloodline ay nasa pagitan ng yelo at tubig. Ipinalibot ni Francis ang kanyang bloodline power at nagpadala ng bulaklak ng yelo at kidlat sa hangin. Namumulaklak na parang kristal ang alon ng parang tubig.
Ang pagbabago sa kapangyarihan ng palad ay hindi gaanong naiiba, ngunit nalaman ni Francis na ang kanyang kontrol at paggamit ng kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo ay higit sa 2 beses na mas makinis kaysa dati. Hindi alam ni Francis kung ang pagbabago sa God's spiritual eye ay mabuti o masama, ngunit kumpiyansa siya na, kahit na hindi niya gamitin ang kanyang God's spiritual eye, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban at mga nakatagong card ay sapat na upang duminahin ang 13 bansa at 2 malakas na bansa. Sa sandaling ito, si Francis ay hindi nang ahas na madaling gamitin ang God's spiritual eye at hindi siya sigurado kung saan pupunta. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumalon sa kanyang balikat at naghagis ng ilang lumang barya sa hangin bago ngumiti at tumuro sa isang tiyak na direksyon. Munting manghuhula, maniniwala ako sa iyo kahit minsan. Hindi mapigilan ni Francis ang mapangiti. Siya ay kalahating naniniwala at kalahating nagdududa sa kakayahan ng munting magnanakaw na pusa sa panghuhula. Si Francis ay naging malabong arko ng kidlat na tumalsik patungo sa isang lugar. Ayon sa direksyon na itinuro ng maliit na paws ang magnanakaw, lumipad si Francis ng ilang libong milya ng sabay-sabay. Sa harap ay mga tigang na lupain, ngunit naroon ang paminsan-minsang ilog at lawa na nagpaparamdam sa espiritual na mata ng Diyos ni Francis na pamilyar at malapit. Malinaw na nakilala ni Francis ang ilang nakamamatay na mga hayop sa panahong ito, ngunit pinatay niya ang mga ito sa isang pitik ng kanyang mga daliri. Ang cultivation ni Francis ay umabot na sa pinakamataas na True Mystic rank at maaaring ituring na isang half-step na True Lord rank. Kahit na hindi niya ginamit ang kanyang God's spiritual eye, hindi siya natakot sa normal na True Lord ranks. Matapos mapagod ng kaunti, ipinatawag ni Francis ang Azure Swallow mula sa sinaunang metal na singsing. Ang sinaunang metal na singsing ay talagang isang karapat-dapat na regalo na ibinigay ng Purple Saint Partial Spirit. Maaari itong mag-imbak ng mga normal na bagay pati na rin ang mga espiritual na alagang hayop. Dahil hindi siya nag-focus sa pagpapalaki nito, ang cultivation ng Azure Swallow ay nasa kalahating hakbang lamang na True Spirit Realm, ngunit ang kakayahang lumipad nito ay mas malakas kaysa sa normal na True Spirit Realms. Pagkatapos lumipad ng isa pang ilang libong milya, hindi pa rin nakatakas si Francis sa tigang na lupain at bahagyang nagalit. Handa siyang bunutin ang munting paws ang magnanakaw at tanungin ito. Sa sandaling ito. So. Mula sa isang kanyon sa ibaba, sa tabi ng isang mahabang ilog, umusbong ng 7 o 8 figure. Ang mga figure na ito ay may malaking cultivation, ang pinakamahina ay isang 7th Sky Ascended Realm, mayroong 2 half-step na True Spirit Realm, at ang pinuno ay isang experto sa True Spirit Realm. Bastard mula sa Iron Dragon Alliance, mamatay. Paano sila napakabilis? Ang mga tao mula sa Iron Dragon Alliance ay hinabol na hanggang dito. Ang mga figure na ito ay tila natagpuan na lamang si Francis at sinisingil ng pulang mata at layuning pumatay. Hindi man lang alam ni Francis kung ano ang nangyayari at inosenteng inaatake siya. Mabilis niyang sinilip ang mga taong ito at nakita niyang nagkakagulo ang 7 o 8 sa kanila. Halatang-halata na sila ay nakipaglaban sa isang labanan kamakailan. Ang pinuno ay isang elder na nakasuot ng kayumanggi na nasa True Spirit Realm at mas malakas kaysa kay Master Emerson mula noon. Mag-ingat ang lahat. Bagamat napakabata ng taong ito, siya ay nasa True Spirit Realm. Hindi niya makita ang cultivation ni Francis, ngunit sigurado siya na ang huli ay nasa True Spirit Realm. Ilang laban lang ang nilalabanan nila at wala pa sa pinakamataas ang kanilang lakas. Ang iba pang 6 o 7 tao ay agad na naging maingat. Bagamat marami silang tao, magbabayad pa rin sila ng malaking halaga para masaktan o mapatay ang isang eksperto sa True Spirit Realm. Sa isang normal na sitwasyon, mawawala sa kanila ang higit sa kalahati ng kanilang mga tao upang manalo. Ang ekspresyon ni Francis mula sa pagtataka ay naging kagalakan at interes matapos mapalibutan ng 8 tao. May mga tao sa wakas. Nakahinga ng maluwag si Francis. Nang makitang masaya si Francis sa halip na mabigla matapos mapaligiran, mas naging solemn na ang mukha ng matanda na nakasuot ng kayumanggi at nagmura siya sa kanyang puso. Bastard, ibigay mo ang iyong pangalan bago ka mamatay.
Isang kalahating hakbang na True Spirit Realm na mayayamang nakadamit na kabataan ang sumigaw. Sa pagharap sa sitwasyong ito, likas na ginamit ni Francis ang kanyang mata ng puso upang tanungin ang mga taong ito na may pinakamataas na kahusayan, ngunit ang sakit mula sa espiritual na mata ng kanyang Diyos ay naging dahilan upang isuko niya ang pag-iisip na ito. Oo, hindi siya sanay sa mga araw na hindi ginagamit ang espiritual na mata ng Diyos. Walang magawa si Francis, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Noong nakaraan, mayroon siyang God's spiritual eye at ang mga kakayahan nito ay nagpahayag ng lahat sa kanyang harapan. Ang pakiramdam ng kontrol ay malakas ngunit ginawa ang proseso na mawala ang lasa nito. At ngayon, si Francis ay hindi nang ahas na madaling gamitin ang kanyang God's spiritual eye at maaaring maranasan ang buhay ng normal na tao. Dahil sa pagbabagong ito sa estado ng puso, natunaw at naging mas mapaglaro ang malamig na ekspresyon ni Francis. Oh well, ipapaalam ko sa inyong lahat kung sino ako bago kayo mamatay. Ang pangalan ng chapter leader na ito ay Francis. Si Francis ay nagpanggap na misteryoso at ibinigay ang kanyang pangalan. Noon, si Francis ay lumahok sa 13 Countries Alliance Banquet at nauna. Ang kanyang pangalan ay tinamaan sa 13 bansa. Bagamat 2 taon na ang lumipas, naniniwala pa rin si Francis na ang kanyang pangalan ay hindi lubusang nakalimutan ng mga tao. Francis. Bahagyang huminto ang 7 hanggang 8 tao at nagsimulang mag-isip ang 2 sa kanila ngunit hindi nila maalala ang sinumang eksperto sa True Spirit Realm na tinatawag na Francis. Hindi ko pa siya narinig. Nagtinginan ng mga tao ng may pagtataka at pagtataka, pagkatapos ay napalingon ang lahat sa matanda na nakasuot ng kayumanggi. Ang matanda na nakasuot ng kayumanggi ay halatang napakakaranasan at alam ang karamihan sa True Spirit Realm sa Cloud Area. Gayunpaman, umiling din ang matanda na nakasuot ng kayumanggi at ikinulong ang kanyang mga kilay. Sa 2 strong countries, ang isang batang True Spirit Realm genius ay kasama sana ni Balmond at ng kumpanyang nakapasok sa Sacred True Dragon Gathering ilang buwan na ang nakakaraan. Nang makita ang ekspresyon ng mga taong ito, labis na nagulat si Francis. Noon, siya ay itinuturing na sikat sa 13 bansa, ngunit hindi alam ng mga taong ito ang kanyang pangalan. Nagulat ito sa kanya. Tanging ang mayayamang nakadamit na kabataan sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ang bumulong-bulong sa kanyang sarili, ang pangalang ito ay tila lumabas 2 taon na ang nakakaraan sa listahan ng mga wanted dead. Biglaan. Leader ng Kabanata Hanford. Pinuno ng kabanata. Tumalo ng puso ng matanda na nakasuot ng kayumanggi habang nakatitig kay Francis ng may takot. Sa kabila ng Cloud Area, ang mga True Spirit Realm Cultivator ay nasa mataas na lugar at kadalasan lahat ay isang elder. Ang pamagat ng chapter leader ay parang isang mid-tier na pamagat na imposible para sa Cloud Area. Tanging ang mga True Lord Rank Cultivator mula sa ilang daang taon na ang nakakaraan, nang halos pag-isahin ng Scarlet Moon Demonic Religion ang kontinente, ang binigyan ng titulong chapter leader. Lalo na sa nakalipas na ilang taon, ang spawn ng Scarlet Moon Demonic Religion ay nagsimulang muling mabuhay sa mga gilid ng kontinente. Ang Iron Dragon Alliance ay tila sinusuportahan ng Scarlet Moon Demonic Religion. Ito ay hindi isang lihim sa gitna ng itaas na antas ng Cloud Area. Maaaring ang taong ito ay ang matanda na nakasuot ng kayumanggi ay nagsimulang pawisan ng malamig habang siya ay natakot sa takot. Kung tama ang kanyang mga hula, kung gayon kahit na ilang beses na mas malakas ang kanyang partido, hindi pa rin ito sapat upang punan ang puwang sa mga ngipin ng kalaban. Ang sino man sa mga pinuno ng kabanata ng Scarlet Moon Demonic Religion ay sapat na upang mamuno sa isang panig. Noon, maaaring sirain ng anumang kabanata ng Scarlet Moon Demonic Religion ang Cloud Area. Tama, ako si Chapter Leader Hanford, casual na sabi ni Francis at hindi sumang-ayon. Siya ang pinuno ng kabanata ng Iron Blood Religion at, mula sa reaksyon ng matanda na nakasuot ng kayumanggi, nahulaan niya. Hindi ito ang 13 countries, at kung ang lugar na ito ay hindi ang Iron Dragon Strong Country, ito ay ang Skyreach Strong Country. Walang sino man mula sa 13 bansa ang hindi makakaalam ng pangalan ni Francis.
Pagkatapos ng lahat, nanalo siya sa Alliance Banquet at nakakuha ng warrant mula kay Master Emerson pagkatapos. Kaya, ang lugar ba na ito ay ang Sky Rich Strong Country o ang Iron Dragon Strong Country? Masyado ang tingin sa akin ng Iron Dragon Alliance para magpadala ng isang eksperto na katulad mo para patayin kami. Nakahinga ng maluwag ang nakabraw na matanda at bumungad sa kanyang mukha ang kawalan ng kakayahan. Ang aura ni Francis ay hindi maarak at tila bumabalot sa mundo. Hindi ito makita ng nakatatandang nakasuot ng kayumanggi. Nang marinig ng kalaban na tawagin ang kanyang sarili na chapter leader, ang nakabraw na matanda ay 50 hanggang 60% sigurado kung sino siya. Third Highness, mabilis na tumakas at makipagkita kay Oldso at Prinsesa Jean. Ipaubaya mo siya sa matandang ito. Sumigaw ang nakatatandang nakasuot ng kayumanggi nang magsimulang mag-alab ang kanyang Chi of True Spirit. Sa sandaling iyon, ang radius na 20 hanggang 30 yarda ay natatakpan ng dilaw na ilaw at durog patungo kay Francis. Nagulat si Francis nang bahagyang bumigat ang kanyang katawan. Para pigilan si Francis, sinunog ng elder na nakasuot ng kayumanggi ang kanyang Chi of True Spirit para bigyan ng pagkakataon si Third Highness at ang kumpanyang makatakas. Elder Jiang, ikaw. Ang mayayamang nakadamit na kabataan, o Third Highness, ay may pula at naluluhang mga mata habang siya ay umatras kasama ang 6 pang tao. Bago siya umatras, binigyan niya ng matalim na tingin ang asul na buhok na binata. Sino siya para mawalan ng pag-asa ang makapangyarihang Elder Jiang? Stone Dragon 4th Domain. Ang nakabraw na si Elder Jiang ay umungal habang sinusunog niya ang kanyang Chi of True Spirit at itinulak ang ilang palad ng mga dilaw na dragon na bato na bumalot sa figure ni Francis. 443. Stone Dragon 4th Domain. Ginamit ng nakabraw na si Elder Jiang ang kanyang pagpatay at ang mahinang dagandong ng isang dragon ay tila umalangaw-ngaw sa buong kalawakan. Ang makinang naningning ng dilaw ay agad na nagliliwanag sa lahat sa loob ng 12 yarda. Ang mga dragon na bato, sunod-sunod, ay durog patungo kay Francis at lumikha ng nakamamatay na pagkawasak habang sila ay paikot-ikot. Ang mapangwasak na kapangyarihan ay nagpanginig sa True Force ng Third Highness at kumpanya. Ang True Spirit Realms ay talagang karapat-dapat na tingnan. Ang kanilang mga pamamaraan ay nagpasindek sa iba. Sa sandaling ito, sinunog ng nakabraw na si Elder Jiang ang kanyang Chi of True Spirit at kumpiyansa na kaya niyang ihinto ang normal na True Mystic rank saglit para bigyan ng oras si Third Highness para makatakas. Ang tunay na lakas ni Elder Jiang ay umabot na sa antas na ito. Talaga bang harangin ng batang asul na iyon ang mga pag-atake ni Elder Jiang? Hindi maiwasang lumingon ni Third Highness habang tumatakbo. Hindi siya nang ahas na sumalungat sa utos ni Elder Jiang, ngunit ang edad ng asul na buhok na kabataan ay mas mababa pa kaysa sa kanya. Anong mga pamamaraan ang mayroon siya upang maging si Elder Jiang ay matarante sa takot at ilagay ang kanyang buhay sa linya para sa isang pagkakataon na hayaang makatakas si Third Highness? Nakaramdam ng ayaw si Third Highness at nagkaroon ng matinding pagtatanong. Boom boom boom. Ang mga dragon ay durog patungo sa asul na buhok na kabataan at lumikha ng malalakas na pagsabog. 100 yarda lang ang naubos ni Third Highness at ng kumpanya. Patay na ba siya? Bumagal ang takbo ng iba pang 7 at tumingin pabalik sa lugar na puno ng alikabok. Lahat sila ay napuno ng kagalakan. Siguro ang asul na buhok na kabataan ay hindi masyadong malakas at talagang pinatay ni Elder Jiang sa isang galaw. Nang walang anumang pagtutol. Totoo ba ito? Ang bilis ng paghinga ni Elder Jiang ay bumilis habang ang kanyang mukha ay pumuti. Ang asul na buhok na binata sa kanyang paningin ay napatay sa isang galaw. Ang biglaang tagumpay ay nagpabagabag kay Elder Jiang. Nang bumagsak ang alikabok, nawala ang asul na buhok kasabay ng hangin at walang bakas ng kanyang aura. Hahaha, ang tinatawag na chapter leader ay so lang. Narinig lang namin ang tungkol sa Stone Dragon 4th Domain ni Elder Jiang sa mga alingaw-ngaw at talagang naaayon ito sa pangalan nito. Nauwi sa kaligayahan ang pag-aalala ni Third Highness at ng kumpanya nang huminto ang kanilang mga yapak. Isang ugong ng kidlat ang kumislap sa hangin. Hindi maganda, tumakbo. Tila may naramdaman si Elder Jiang at sumigaw.
Natigilan lahat si Third Highness at ang kumpanya. Huli na. Bago pa sila makapag-react, isang malamig na boses na walang emosyon ang umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Isang mahinang kidlat ang namuo sa hangin sa itaas nila. Ano? Gulat na napatingin si Third Highness and Company. Isang batang asul ang buhok na napapalibutan ng mga alon ng kidlat ay lumitaw sa itaas nila. Third Highness, tumakbo ka. Scarlet Moon Beach, halika at labanan mo ako. Si Elder Jiang ay umungal sa puot at panghihinayang. Si Francis ay hindi nag-abala sa kanya at isang alon ng kidlat ang bumalot sa 6 o 7 tao sa ibaba niya. Ang Asher na kidlat ay agad na gumulong sa loob ng 20 hanggang 30 yarda na radius at tinakpan ang grupo. Arg! Nagsimulang manginig ang 6 o 7 tao. Makalipas ang kalahating hininga. Plop plop plop. Nahulog sa lupa si Third Highness at kasama ang takot. Ang pamamanhid na sensasyon ay hindi nila maigalaw kahit isang daliri. Nakatingin lang sila sa pagbaba ng asul na buhok. Ikaw ba yung Third Highness? Lumapit ang kabataang may asul na buhok sa mayayamang nakasuot na kabataan at nagtanong ng casual. Sa grupo, ang mayayamang nakadamit na kabataang ito ang pinakamalakas at ang kanyang cultivation ay umabot sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Kaya, nakahinga siya ng kalahating hininga. Maaari mo akong pahirapan, patayin, o gawin ang anumang gusto mo. Sinubukan ni Third Highness na pakalmayan ang sarili sa harap ng takot sa kamatayan. Hindi mapigilan ni Francis ang mapangiti. Wala siyang planong tanungin ang mga ito dahil magtatagal ito ng mahabang panahon. Lumingon ang kanyang mga mata sa nakabrow na si Elder Jiang na mabilis na napapikit. Magtatanong ako, sumagot ka. Kung kalahating maling salita ang sinabi mo, puputulan ng chapter leader na ito ang paa niya. Lumitaw sa mukha ni Francis ang layuning pumatay. Nanlamig ang mga yapik ni Elder Jiang. Ang killing intent mula sa asul na buhok na kabataan ay nagpalamig sa kanya. Higit sa lahat, na hostage si Third Highness. Ayon sa kanyang pagsusuri, ang kalaban ay umabot sa True Mystic rank at least. Wala man lang pagkakataon. Magtanong ka. Mabigat na bumantong hininga si Elder Jiang sa Kapitan at si Francis ay tumango sa kanyang ulo bilang kasiyahan. Natahimik ang grupo, naghihintay sa pagtatanong ni Francis. Unang tanong. Nasaan ito? Casual na tanong ng binata na may asul na buhok. Ano? Naramdaman ni Third Highness at ng kumpanya na parang nabulunan ang kanilang mga lalamunan, ngunit hindi naglakas loob na tumugon si Elder Jiang, ito ang gilid ng dating Skyreach Strong Country. Ilang libong milya sa timog silangan ang magiging pinakamalapit na lungsod ng Skyreach Strong Country. Skyreach malakas na bansa. Kumislap ang mga mata ni Francis. Ito ay hindi malayo sa kanyang mga hula. Malapit lang ang lugar na ito sa 2 malalakas na bansa dahil walang nakakakilala kay Francis sa 13 bansa. Bakit tinawag itong former Skyreach Strong Country? Anong uri ng pag-iral ang Iron Dragon Alliance? Nagpatuloy sa pagtatanong si Francis. Hindi ka ba galing sa Cloud Area? Naguguluhan si Elder Jiang. Hindi ba alam ng kabataang ito na ang Skyreach Strong Country ay nawasak at ang dating Skyreach Strong Country ay teritoryo na ngayon ng Iron Dragon Alliance? Pagkatapos ng ilang pagtatanong, alam na ni Francis kung ano ang kasalukuyang sitwasyon ng Cloud Area. Bago umalis si Francis, nasira ang balanse sa pagitan ng Iron Dragon Strong Country at Skyreach Strong Country. Mula sa ibabaw, ito ay dahil ang Iron Dragon Strong Country ay may bagong True Lord rank, ngunit sa katotohanan, ang lahat ng ito ay sanhi ng Scarlet Moon Demonic Religion. 2 taon na ang nakararaan, nang idinaos ang 13 Clan Alliance Banquet, ang Skyreach Strong Country ay natalo ng Iron Dragon Strong Country. Para pigilan ang 13 clans sa pagtulong sa Skyreach Strong Country, nagpadala ang Iron Dragon Strong Country ng kanilang mga eksperto at inatake ang mga henyo sa Alliance Banquet. Naalala pa ni Francis kung paano hinabol ang Broken Moon Clan. Sa araw na iyon, ipinagkanulo sila ni Master Emerson at inatake ang orihinal na Broken Moon Clan Master, na nagresulta sa pagkamatay ng dalisay at magandang Clan Master. Sa araw na iyon, sinunog ng unang elder ang kanyang Chi of True Spirit at nawalan ng braso.
Sa araw na iyon, pinangunahan ni Francis ang mga nakaligtas at nakatakas sa pagtugis ng mga eksperto sa True Spirit Realm. Sa wakas, kinuha ni Francis ang sulat ng unang elder para hanapin ang babaeng tinatawag na Quincy sa Canopy Great Country. Bago siya umalis, si Francis ay pinaghahanap ni Master Emerson sa 13 bansa. Sa pag-iisip pabalik sa mga pangyayaring ito, naghalo ang puso ni Francis. Kung wala ang sitwasyon noon, walang kasalukuyang siya. Ito rin ang dahilan kung bakit ibinigay ni Francis ang pagkakataong manatili sa Purple Saint Ruins at piniling bumalik dito. Ang Iron Dragon Alliance ay may kontrol sa Iron Dragon Strong Country, habang ang Skyreach Strong Country at 13 countries ay nasa ilalim na ngayon. Masasabing ang buong cloud area ay nalampasan na ng Iron Dragon Strong Country at pinalawak nila ang kanilang puwersa palabas sa kalapit na malalakas na bansa. Solemn na ang boses ni Elder Jiang nang banggitin niya ang lakas ng Iron Dragon Alliance at binigyang pansin niya ang ekspresyon ni Francis habang nagsasalita siya. Ang asul na buhok na kabataan ay paminsan-minsan ay may layuning pumatay na kurap at buntong hininga. Nahulaan ni Elder Jiang na ang batang asul na buhok na ito ay dapat na umalis sa cloud area bago nilikha ang Iron Dragon Alliance. Ang kabataang ito ay may kakaibang pakiramdam sa cloud area, ngunit hindi niya alam ang sitwasyon ng lugar na ito. Nangangahulugan ito na maaaring hindi kaaway ang kabataang ito. Bumantong hininga si Elder Jiang at masusing siniyasat si Francis ngunit hindi siya maalala. Si Third Highness ang tumitig ng malapitan kay Francis at napabulalas, ikaw ba ang taong hinahanap 2 taon na ang nakakaraan? Ang numero 1 henyo ng 13 bansa. Sinubukan ni Third Highness na alalahanin ang kabataan. Ang taong pinaghahanap ay Asher ang buhok at isang mata, habang itong kabataang nasa harapan nila ay asul ang buhok at ang kaliwang mata ay malabo. Hindi ko akalain na may mga tao pa pala sa Skyreach Strong Country na nakakaalala sa akin. Bulong ni Francis. Ibig sabihin hindi tayo magkaaway kundi magkaibigan. Tuwang-tuwa si Third Highness. Tama, lahat tayo ay nagmula sa Skyreach Strong Country at mga kaaway ng Iron Dragon Alliance. Third Highness at kami ang mga personal na disipulo ng Skywind Pavilion, ang pinuno ng Skyreach 7 clans. Ang iba pang 5 o 6 na tao ay nagsabi ng may paggalang. Naalala ni Francis na ang Skywind Pavilion ay ang pinakamakapangyarihang clan ng Skyreach Strong Country at maihahambing ito sa isa sa mas mahinang 4 na pangunahing pamilya ng Canopy Great Country. Noon ay dumalo siya sa 13 Clan Alliance Banquet at ang Skywind Pavilion ay nawasak. Ang matandang ito ay isang elder ng Skywind Pavilion at hindi mula sa Imperial Family. Sinusubukan naming bumangon muli ngunit palagi kaming hinahabol ng Iron Dragon Alliance. Ang mukha ni Elder Jiang na may kayumangging damit ay puno ng pait. Naunawaan na ngayon ni Francis ang sitwasyon ng cloud area. Sa madaling salita, ang cloud area ay pinamumunuan na ngayon ng Iron Dragon Alliance at kakaunti na lamang ng mga tao ang lumalaban. Ang sitwasyon ay mas malala kaysa sa naisip ni Francis. Naisip pa niya kung dapat ba siyang bumalik sa Canopy Great Country at humingi ng suporta. Gayunpaman, mabilis niyang inalis ang kaisipang ito. Bagamat masama ang sitwasyon ng cloud area, si Francis ay hindi katulad noon. Sa sandaling ito sa oras. So. Ang tunog ng paglipad ay lumitaw sa mga ulap. Tumingin si Francis at nakita ang isang malaking ibong may pakpak ng dugo sa mga ulap. Nakalagay dito ang mahigit 12 figure at ang pinakamahinang aura ay nasa 6th o 7th sky ng Ascended Realm. Spawn ng Skywind Pavilion, hindi ka makakatakas ngayon. Lumipad ang mga figure mula sa ibong may pakpak ng dugo. Ang pinuno ay isang bony figure na may hawak na karit na kulay dugo. Dinilaan ng tao ang kanilang mga labi at naglabas ng aura na nagpapakulay ng pula sa kalangitan. Hindi maganda, ang taong iyon ay ang Bloodsickle Slaughterer, na minsang pumatay sa isang lungsod na puno ng 10,000 tao at sinira pa ang isang maliit na clan na may grupo ng mga elite. Ang mukha ni Elder Jiang na may kayumangging damit ay namutla. 444 miyembro ng demonic na relihiyon. Nang marinig ang pamagat na, Bloodsickle Slaughterer, naging kulay abo ang mga ekspresyon ng mga tao mula sa Skyreach Imperials.
Ang payat na lalaki sa harap ng ibong may pakpak ng dugo ay may hawak na karit na kulay dugo at tila kinatawa ng Diyos ng kamatayan. Ang malakas na pag-agos ng madugong aura ay bumaling sa mga ulap at nagpabilis ng tibok ng puso ng lahat. Gusto ba akong patayin ng langit? Para makilala ko itong mamamatay tao. Nanginginig ang katawan ni Third Hyena sa kawalan ng pag-asa. Sa ilalim ng kontrolado at madugong pamamaraan ng Iron Dragon Alliance, nagalit ang mga bansa ngunit wala silang magawa. Kabilang sa kanila, ang Bloodsickle Slaughterer ay isang kilalang berdugo ng Iron Dragon Alliance at sikat sa pagpatay. Ang pinakamaliit na pagtutol ay nagresulta sa pagpatay sa isang lungsod, pamilya, o kahit clan. Tanging ang ekspresyon ni Francis ang hindi nagbago habang tinatimad niyang kinurot ang kaliwang mata. Ang espiritual na mata ng Diyos ay kailangang magbago sa sandaling bumalik ako dito. Ang sakit sa mata ni Francis ay lalong sumasakit sa paglipas ng panahon. Kahit na hindi niya ginamit ang God Spiritual ay medyo masakit ito. Para naman sa Bloodsickle Slaughterer, hindi man lang siya nilinga ni Francis. Ang casual na pagkilos ni Francis ay nakita ni Elder Jiang at nagulat siya. Ang palitan mula kanina ay nagbigay daan kay Elder Jiang na hulaan na si Francis ay nasa True Mystic rank man lang. Gayunpaman, ito ay isang hula pagkatapos ng lahat. Ngunit kung tama ang kanyang mga hula, mapoprotektahan sila ni Francis kung gusto niya. Kahit na ang Bloodsickle Slaughterer ay malakas at may record ng pakikipaglaban sa isang True Mystic rank, hindi pa niya naabot ang True Mystic rank mismo. Ang puso ni Elder Jiang ay kumikilos at naging umaasa. Ang tanging inaalala niya ay hindi makakatulong si Francis dahil ang Cloud Area ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ng Iron Dragon Alliance. Kung aatake si Francis, nangangahulugan ito ng pakikipaglaban sa Iron Dragon Alliance. Bagamat malakas ang True Mystic rank, hindi ito sapat para labanan ang Iron Dragon Alliance. Bibigyan kita ng 10 paghinga ng oras upang isaalang-alang ang pagsuko o papatayin ko kayong lahat. Lumapag ang Bloodsickle Slaughterer mula sa ibong may pakpak ng dugo. So. Ang higit sa 100 mga figure ay tila mga Diyos na bumaba mula sa himpapawid at pinalibutan ng karanasan ng grupo. Si Elder Jiang ay hindi mapakali habang ang mga paa ng Third Highness at ng kumpanya ay nanginginig sa takot. Narinig na nila ang karumal-dumal na pangalan ng Bloodsickle Slaughterer at ang 10 paghinga ng pagsasaalang-alang ay palaging ang kanyang saloobin. Sumuko o mamatay. Ang Bloodsickle Slaughterer ay dinilaan ang kanyang mga labi. Gusto niyang panoorin ang kaaway na nakikipaglaban sa loob ng walang limitasyong takot. Ang kanyang mapaglarong mga mata ay inilibot ang buong grupo at siya ay mahinang tumango. Ang tingin ng Bloodsickle Slaughterer ay biglang nalock sa isang figure. Sa gitna ng grupo, isang batang asul ang buhok ang tila pagod at tumayo. Walang takot sa mga mata ng kabataang ito at tila wala siyang pakialam sa sitwasyon. Kung ito ay isang normal na tao, ito ay hindi mahalaga. Gayunpaman, ang aura mula sa kabataang ito ay parang isang napakalalim na kailaliman na puno ng lamig. Totoo. True Mystic rank. Tumalo ng puso ng Bloodsickle Slaughterer nang ang mapaglaro niyang ngiti ay napalitan ng solemna. Nang sabihin ng Bloodsickle Slaughterer ang 3 salitang, True Mystic rank, nagpakawala ng hininga si Elder Jiang. Pagkatapos ng lahat, ang paglilinang ng Bloodsickle Slaughterer ay umabot na sa pinakamataas na True Human rank at mas malakas pa ito kaysa sa First Elder ng Broken Moon Clan. Ang lakas ng Bloodsickle Slaughterer ay talagang top tier sa mga nasa True Human rank at naranasan niyang labanan ang mga nasa True Mystic rank. Hindi magiging mali ang kanyang pandama. Bahagyang umihip ang hangin at tahimik ang kapaligiran. Mali ang impormasyon. Mayroong True Mystic rank sa mga spawn ng Skyreach Imperials. Ang mukha ng Bloodsickle Slaughterer ay napuno ng solemna at malamig na pawis ang lumitaw sa kanyang noo. Ang mga figure ng mga miyembro ng Iron Dragon Alliance sa malapit ay natigilan. Sa Cloud Area, ang True Lord ranks ay talagang mga hari na maaaring magpasya sa buhay ng lahat. Sa Iron Dragon Alliance, ang bilang ng True Lord ranks ay maaaring bilangin sa isang kamay.
Isinasantabi ang Cloud Area, kahit ang Canopy Great Country ay mayroon lamang ilang True Lord ranks, at bawat True Lord rank ay maaaring makaapekto sa balanse ng Great Country. Sa Cloud Area, ang bilang ng True Lord ranks ay mas kaunti pa at hindi kailanman nakita. Sa makatuwid, ang True Mystic ranks ay naging pinakamalakas na kapangyarihan sa labanan at sapat na upang mamuno sa isang panig. Mahirap isipin na narating na ng kabataang ito ang rurok ng Cloud Area. Maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan at kung bakit mo tinutulungan ang Skyreach Imperials? Ang Bloodsickle Slaughterer ay nakaranas ng magaspang na alon at hindi nagtagal ay huminahon. Kumikislap ang kanyang mga mata habang nakatitig sa binata na asul ang buhok. Tinansya niya na ang kabataang ito ay naabot na ang True Mystic rank hindi pa lang na nangangahulugan na maaari niya itong harangan. Siyempre, kailangan niyang i-scout si Francis bago iyon. Pagod na itinaas ni Francis ang kanyang ulo at walang ekspresyong sinabi, bibigyan kita ng 10 paghinga upang isaalang-alang ang pagsuko o papatayin ko kayong lahat. Inulit sa kanya ang sinabi ng Bloodsickle Slaughterer. Ikaw. Gusto mo bang maging kaaway ng Iron Dragon Alliance? Pangit ang ekspresyon ng Bloodsickle Slaughterer. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang cultivation ng kalaban ay nasa True Mystic rank, dahil sa ugali ng Bloodsickle Slaughterer, pinahirapan na sana niya ang kalaban hanggang sa kamatayan. Gayunpaman, wala siyang kumpiyansa na talunin ang isang True Mystic rank, lalo na kasama si Elder Jiang sa gilid. 10. Siyam. Ang boses ni Francis ay nagpakibot sa puso ng Bloodsickle Slaughterer at ng kumpanya. Si Elder Jiang, Third Highness, at kasamahan ay labis na natuwa. Sino ang mag-aakala na ang sitwasyon ay 180 degrees? Ilang sandali lang ang nakalipas, pinipili na nila ang pagsuko at kamatayan. Sa sumunod na sandali, casual na binaliktad ito ni Francis. Higit pa rito, ang invisible aura ni Francis ay napakalakas. Logically, ang Bloodsickle Slaughterer ay hindi dapat masindak sa isang kabataan na kaka-rating lang sa True Mystic rank dahil napaka-experience niya, ngunit kahit papaano, ang kaluluwa ng Bloodsickle Slaughterer ay nakaramdam ng pagkabalisa. Kahit na ang True Mystic ranks na pamilyar sa kanya ay hindi nagbigay sa kanya ng ganoong pressure. Ang kumpiyansa dahil sa lakas at antas ng enerhiya sa pag-iisip ay nagpaangat ng tingin sa kanya. Ito ay katulad ng isang noble. Maaaring hindi sila mas malakas, ngunit bawat aksyon at galaw ay naglalaman ng kapangyarihan. Nagbigay si Francis ng isang pakiramdam na katulad nito. Bumalik sa Purple Saint Roans, ang True Mystic rank henyo na namatay dahil sa kanya ay may bilang na ilang dosina at karamihan sa kanila ay nasa pinakamataas na True Mystic rank. Kahit na ang ilan sa mga mahihinang True Lord ranks ay hindi niya katugma. 8. 7. 6. Sa mga mata ni Francis, ang Bloodsickle Slaughterer ay parang langgam at ipinakita ang kanyang ugali. Umuwi ka. Ang Bloodsickle Slaughterer ay biglang gumawa ng desisyon sa instinct. Una, ang kalaban ay may 2 True Spirit Realm Cultivator at isa sa kanila ay True Mystic rank. Nangangahulugan ng pakikipaglaban sa ulo na ang kanyang pagkakataong manalo ay mas mababa sa 30%. Pangalawa, ang asul na buhok na kabataan ay nagbigay sa kanya ng labis na hindi mapakali na pakiramdam at, bilang isang mamamatay tao, ang kanyang pakiramdam para sa kamatayan ay isang bagay na hindi maihahambing sa mga normal na tao. Retreat. Sa utos ng Bloodsickle Slaughterer, agad na nag-react ang mga miyembro ng Iron Dragon Alliance. Kung gayon maaari kang mamatay. Sumili ang lamig sa mukha ni Francis. Singsing ng kidlat. Itinaas niya ang kamay at marahang tinapik ang hangin. Ang mga arko ng kidlat ay tumama sa isang radius na 12-dosenang yarda. Hiu! Ang mga arko ng kidlat ay parang mga buhay na ahas na umiwas sa paligid ng Third Highness at kasama nito bago kumagat sa mga miyembro ng Iron Dragon Alliance. Arg! Sunod-sunod na iyak. Plop-plop. Ang kalapit na mahigit 100 miyembro ng Iron Dragon Alliance ay naging mga pinaso na katawan. Sa isang hininga lang, lahat maliban sa Bloodsickle Slaughterer ay namatay. Isang galaw. Bumilis ang tibok ng puso ng Bloodsickle Slaughterer at kapansin-pansing nagbago ang kanyang ekspresyon.
Si Elder Jiang, Third Highness, at kasamahan ay na-freeze at hindi nang ahas na kumilos sa harap ng nakakatakot na aura ng kidlat na iyon. Noong una ay inakala nila na ang hakbang ni Francis ay lalamunin din sila, ngunit ang pag-atake ni Francis ay pumatay lamang sa kalaban. Ang ganitong kontrol ay isang bagay na maaari lamang tingnan ni Elder Jiang. Ang Bloodsickle Slaughterer ay nagsimulang matanto na si Francis ay malamang na hindi isang normal na true mystic rank. Tumakbo. Ang Bloodsickle Slaughterer ay nagkaroon lamang ng ganitong kaisipan. Ang lakas ni Francis ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaakala, at ang pagkakataong manalo ay mas mababa sa 30%. Naroon din si Elder Jiang. Hiu. Sinunog ng Bloodsickle Slaughterer ang kanyang Chi of True Spirit at naging kulay dugo na apoy na tumakbo sa malayo. Walang nakakaalam kung anong pamamaraan ang ginamit ng Bloodsickle Slaughterer para itaas ang kanyang bilis sa True Mystic rank. Ang kakayahan ng Bloodsickle Slaughterer na ito ay katulad ng sa Moon Demon Palace. Gumagalaw ang puso ni Francis habang pinagmamasdan niya ang kulay dugong apoy na pumutok. Hindi niya maiwasang ipikit ang mga mata habang pinagmamasdan ang Bloodsickle Slaughterer na papalayo. Bahagyang natarante si Elder Jiang. Tila ang Bloodsickle Slaughterer ay napakaingat kay Francis, at kung ang huli ay hahabulin siya ay malamang na mapatay niya ang Bloodsickle Slaughterer. Sa sandaling nakatakas ang Bloodsickle Slaughterer, ito ay magiging mas mapanganib. Elder Jiang, saang angkan galing itong Bloodsickle Slaughterer? Mukhang hindi nagmamadali si Francis. Marami sa mga miyembro ng Iron Dragon Alliance ay nagmula sa Cloud Area, tulad ng dalawang malalakas na bansa o ang 13 countries. Gayunpaman, ang Iron Dragon Alliance ay mayroong Scarlet Moon Demonic Religion sa likod nila at maraming core member ang nagmula sa Demonic Religion. Ang Bloodsickle Slaughterer ay hindi mula sa Cloud Area kaya malamang na miyembro siya ng Scarlet Moon Demonic Religion. Malalim na sabi ni Elder Jiang. Scarlet Moon Demonic Religion. Moon Demon Palace. Naisip ni Francis sa kanyang puso. Upang kumpirmahin ang kanyang mga hinala, likas niyang binuksan ang kanyang God Spiritual Eye upang subukan at makita kung paano ginamit ng Bloodsickle Slaughterer ang kanyang mga kakayahan, ngunit sa pangalawang pagkakataon ay sumabog sa sakit ang Spiritual Eye ng Diyos. 445. Walang magawang pinunasan ni Francis ang kanyang kaliwang mata. Hindi siya sanay na hindi ginagamit ang kanyang God Spiritual Eye. Sa tabi niya, kumislap ang mga mata ni Elder Jiang nang mapansin niya ang detalyeng ito. Sa pagkakataong iyon, nakita niya ang kaliwang mata ni Francis na kumislap ng asul, ngunit dahil sa bilis ng pagdaan nito, tila isang ilusyon lamang ito. Higit pa rito, hindi ito ang unang pagkakataon na kinurot ni Francis ang kanyang kaliwang mata. Brother Hanford, ang Bloodsickle Slaughterer na iyon ay isang napakasamang tao. Kung hahayaan mo siyang umalis, ang ating kinabukasan ay puno ng problema. Mataimtim na sinabi ni Elder Jiang. Nang makita ang kulay dugo na apoy na palayo ng palayo ay nabahala si Elder Jiang ngunit ang asul na buhok na kabataan ay walang pakialam at mukhang pagod. Malinaw na alam ni Francis ang pangangatwiran sa likod ng pagpatay sa mga ugat at hindi magiging mabait kapag dumating ang sandali. Ang Bloodsickle Slaughterer na ito ay isang maliit na isda lamang. Kung magagamit ko siya para akitin ang mga pangunahing miyembro ng Iron Dragon Alliance. Napaisip si Francis. Hindi naging problema para sa kanya na patayin ang Bloodsickle Slaughterer at kung talagang gusto niya, ang Bloodsickle Slaughterer ay hindi magkakaroon ng kakayahang tumakas. Gayunpaman, nang matanto ni Francis na ang kakayahan ng Bloodsickle Slaughterer ay katulad ng sa Moon Demon Palace, nagbago ang kanyang isip. Sure! Isang after image ang naiwan habang si Francis ay naging mga arko ng kidlat. Nakanganga ang mga bibig ni Elder Jiang at ng mga kasama niya nang mawala ang kabataang nasa harapan nila. Tingnan mo. Itinaas ni Third Highness at kasama ang kanilang mga ulo at nakita ang isang bahid ng Asher na kidlat na kumikislap sa mga ulap at hinabol ang kulay dugong apoy. Ang figure ni Francis ay bahagyang makikita sa kidlat at ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa sa kulay dugong apoy. Naiintindihan ng Francis na ito ang kapangyarihan ng lightning at dalubhasa sa bilis. Mukhang hindi makakatakas ang Bloodsickle Slaughterer.
Nagpakawala ng hininga si Elder Jiang at may namumula siyang ekspresyon sa kanyang mukha. Kasabay nito, nang ang Bloodsickle Slaughterer ay maubusan ng 1 hanggang 2 milya gamit ang kanyang lihim na pamamaraan, bigla niyang narinig ang alulong ng hangin at ugong ng kidlat. Fuck! Naiintindihan niya ang mga batas ng kidlat. Hindi. Ito ang mga batas ng Wind Lightning. Ang mukha ng Bloodsickle Slaughterer ay sobrang pangit. Habang lumilipad si Francis, nagdulot siya ng kidlat na umungol at malakas na hangin ang tumulak sa kanya. Parehong kidlat na nakabatay sa mga kasanayan at wind elemental na kasanayan na dalubhasa sa bilis, at kapag ang dalawa ay pinagsama, ito ang tiyak na pinakamabilis. Ang Wind Lightning Emperor ay minsang gumamit ng wind at lightning sa pagiging perpekto. Siya ay pinangalan ng pinakamabilis na emperador at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay walang kapantay. Sa loob ng kanyang isip, ang Wind Lightning Tablet ay punit-punit at madilim pa. Nagbigay ito ng sinaunang aura at sa ibabaw ng tableta, inilabas ang layunin ng hangin at kidlat. Ang kamalayan ni Francis ay nakaramdam ng isang mundo ng hangin at kidlat. Ang mundo ay parang Wind Lightning Tablet. Bagamat ito ay punit-punit at sira-sira, ang mga arko ng kidlat ay bumaril mula sa langit at nabuo ang mga buhawi. Sa kasalukuyang kahusayan ni Francis, isang sulok lang ng sinaunang mundo ng tablet ang kanyang nararamdaman. Ang Wind Lightning Laws na naintindihan niya mula sa sinaunang tableta ay hindi kahit 1%. Ang pagsasama-sama ng hangin at kidlat ay lumilikha ng pinakamabilis na bilis. Ngayon ko palang naiintindihan ito, ngunit ang bilis ko ay nalampasan na noong nasa Purple Saint Roans ako. Habang lumilipad si Francis, inilagay niya ang bahagi ng kanyang focus sa Wind Lightning Tablet. Hindi niya ginamit ang maximum speed niya kung hindi ay naabutan niya ang Bloodsickle Slaughterer noon pa man. Parehong lightning at wind ay mga elemento ng kalikasan na pamilyar kay Francis. Ang Lightning Floating Fairy, Wind Lightning Palm, Mystic Flower Treasured Bible, Lightning Inheritance at iba pa lahat ay konektado sa kahit isa sa dalawa. Dahil sa mga pundasyong ito kaya pinili ni Francis ang mana ng Wind Lightning Emperor at halos hindi niya ito maintindihan. Sa himpapawid, 2 figure, isa sa harap at isa sa likod, ay umiikot sa mga bundok at paminsan-minsan ay pumupunta sa kagubatan. Gayunpaman, gaano man kalakas ang pagpupumiglas ng kulay dugong apoy, hindi nito maalis ang kulay asul na kidlat sa likuran niya. Pwede ko bang tanungin ang pangalan mo at bakit gusto mong maging kalaban ng Iron Dragon Alliance? Kahit mamatay ako, ipaalam mo sa akin ang pangalan mo. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha ng Bloodsickle Slaughterer. Ang agwat sa pagitan ng True Human Rank at True Mystic Rank ay hindi madaling masira. Ang Bloodsickle Slaughterer ay malakas sa mga nasa antas ng kanyang cultivation ngunit maaari lamang labanan ng mga nasa True Mystic Rank sa loob ng maikling panahon o gamitin ang pagkakataong ito para makatakas. Sa sandaling nadrag ang laban, tiyak na hindi siya kalaban ng True Mystic Rank. Ang kanyang kaaway sa pagkakataong ito ay nauunawaan ang mga batas ng hangin at kidlat at kapwa ang kanyang bilis at tibay ay mas mahusay kaysa sa kanya. Hehe, relax, hindi kita hahayaang mamatay. Isang mapaglarong ngiti ang tumunog sa tabi ng tainga ng Bloodsickle Slaughterer na may ugong ng kidlat. Nawala ng kulay ang mukha ng Bloodsickle Slaughterer at nakahinga siya ng maluwag matapos malaman na gumamit si Francis ng mahiwagang paraan para malapitan siya. Bahagyang Moon Bloodsickle. Paano magiging handa ang Bloodsickle Slaughter na matalo ng ganoon kadali? Sinunog niya ang kanyang chi ng True Spirit at nilaslas ang isang hindi kumpletong buwan na nagpanginig sa kaluluwa. At tinakpin ang langit ng kulay ng dugo. Ang paglipat na ito ay tiyak na card ng pagpatay ng Bloodsickle Slaughterer. Kalahating taon na ang nakalipas, ginamit niya ang hakbang na ito para saktan ang isang True Mystic Rank at matagumpay na makatakas. Partial Moon Bloodsickle. Hindi maganda, ang hakbang na ito ay maaaring magbanta sa karamihan ng True Mystic Ranks. 10 milya ang layo, nakuha ni Elder Jiang ang isang maliit na aura ng paggalaw ngunit isang biglaang pagbabago ang nangyari sa susunod na sandali. Ang malakas na buwan na kulay dugo ay nabasag sa hangin. Ikaw.
Ang mukha ng Bloodsickle Slaughter ay maputlang puti at ang kanyang katawan ay liko. Isang makapangyarihang pares ng mga kamay ang mahigpit na dumikit sa kanyang balikat kasabay ng pagkislap ng Asher na kidlat. Talagang. Ang pinagmulan ng kasanayang ito ay katulad ng ginagamit ng mga henyo ng Moon Demon Palace, ngunit ito ay mas magaspang. Bulong ni Francis. Sa Purple Saint Roans, marami na rin ang pinatay ni Francis mula sa Moon Demon Palace. Matapos makumpirma ang kanyang sagot. Talk. Nagpadala si Francis ng isang flash ng liwanag sa dantian ng Bloodsickle Slaughterer. Ikaw. Huwag. Ang Bloodsickle Slaughterer ay napaungol sa takot at nagpupumiglas. Makalipas ang kalahating hininga. Ang kanyang dantian ay nasira at ang kanyang mukha ay puno ng panghihinayang at puot. Ang isang mamamatay tao na kinatatakutan ng lahat ay kasing mahina na ng manok. Ang biglaang pagbabagong ito ay mas nakakatakot kaysa kamatayan. Masyadong mabait ang pagpatay sa iyo. Ang pagpilayan sa iyong paglilinang at pagpaparana sa iyo kung ano ang pakiramdam ng pagiging mahina ay mas masakit. Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay at inihagi sa lupa ang Bloodsickle Slaughterer. Matapos tapusin ang lahat ng ito, si Francis ay naging isang Asher Streak na nakipagkita kay Elder Jiang at kasama. Salamat, Kuya Hanford. Nagpasalamat si Elder Jiang at ang kanyang mga kasamahan nang makatakas sila sa kanilang pagkamatay ngunit nag-usisa lamang sila kung bakit hindi pinatay ni Francis ang Bloodsickle Slaughterer. Pagkatapos ng lahat, ibabalik ng Bloodsickle Slaughterer ang balita tungkol kay Francis sa Iron Dragon Alliance. Maaaring isipin na sa loob ng ilang sandali, si Francis ay hahanapin ng Iron Dragon Alliance at magdudulot ng maraming kaguluhan. Higit pa rito, tila sinadya ito ni Francis. Hindi ba niya alam ang lakas ng Iron Dragon Alliance? O sadyang ginawa niya pa rin ito? Sa pag-iisip hanggang dito, gumalaw ang puso ni Elder Jiang. Ang kaaway ng kaaway ay isang kaibigan. Kung makikipagtulungan si Francis sa kanila, ito ay magiging mahusay. Pinunasan ni Francis ang kanyang kaliwang mata at tumingin sa direksyon ng 13 bansa. Ang 13 bansa ay nasa pagitan ng dalawang malalakas na bansa at hindi masyadong malayo sa dalawang malakas na bansa. Nang makita si Francis na gustong umalis, natarante si Elder Jiang, munting kaibigan, iniligtas mo kami. Buhay! Paanong hindi ka namin pakikitunguhan ng maayos? Kakabalik lang ni Brother Hanford sa Cloud Area at malamang ay wala pang masyadong alam tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Matutulungan ka namin at naniniwala ako na si Old Su mula sa Dragon Killing Alliance ay magiging interesado ka. Hindi napigilan ni Third Highness na magmakaawa. Dragon Killing Alliance. Tumigil ang mga yapik ni Francis. Ang mga miyembro ng Dragon Killing Alliance ay higit sa lahat ay nagmumula sa mga puwersang nawasak ng Iron Dragon Alliance at pangunahing pinamumunuan ng 7 clans of the Skyreach Strong Country. Si Old Su ang pinuno ng Dragon Killing Alliance at lumalaban sa Iron Dragon Alliance. Paliwanag ni Third Highness. Ang Cloud Area ay nasa ilalim ng kontrol ng Iron Dragon Alliances at ang dalawang salitang Dragon Killing lang ang halatang nakatutok sa Iron Dragon Alliance. Bahagyang ngumiti si Francis at tatanggihan ang alok. Bagamat medyo interesado siya sa Dragon Killing Alliance, hindi ito kasing akit ng pagbabalik sa 13 na bansa. Gayunpaman, nang siya ay magsasalita, ang isang surge ng sakit ay dumating mula sa kanyang kaliwang mata. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata. Ang nagyayelong lawa ay nagsimulang umundag at umabot sa 9.9 na yarda. Malapit nang magbago ang espiritual na mata ng Diyos. Dahil ba sa pag-unawa sa Wind Lightning Stone Tablet? Napabuntong hininga si Francis sa kanyang puso. Sa kasalukuyang yugtong ito, ang kanyang cultivation ay nasa kalahating hakbang na True Lord rank at ang kanyang mental energy level ay mas malakas kaysa sa normal na late stage na True Lord ranks. Hanggat pumasok siya sa pag-iisa, hindi magiging mahirap para sa kanya na makapasok sa True Lord rank. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, ang espiritual na mata ng Diyos ay dumaranas ng pagbabago. Maingat itong pinag-aralan ni Francis. Mayroon siyang 2 card para bumalik sa 13 bansa.
Ang isa ay ang Jade Dragon Protection at ang Ice Imperial Spear, ang Earth Grade weapon na sumanib sa kanyang katawan. Ang pinakamahalagang gawain ngayon ay hayaan ang espiritual na mata ng Diyos na matagumpay na sumailalim sa pagbabagong ito. Ang epekto nito ay mas malaki kaysa sa pag-abot sa True Lord rank. Hindi nagtagal ay gumawa ng desisyon si Francis. Gamit ang spiritual eye ng Diyos, kaya niyang talunin ang karamihan sa True Lord ranks kahit na hindi niya naabot ang rank mismo. Kung ikukumpara doon, ang pag-abot sa True Lord rank ay walang masyadong malaking pagkakaiba. Pagkatapos ng lahat, mayroon na siyang mental energy level ng True Lord rank at kaya niyang labanan ang iba pang True Lord ranks kahit na hindi gumagamit ng God's spiritual eye. Kuya Hanford, ano sa tingin mo? Inaasahan ni Elder Jiang ang tugon ni Francis. Biglang may naalala si Third Highness, ang aking ika-9 na batang kapatid na babae ay ang numero 1 henyo ng Sky Rich Strong Country at isang dilag na kagagaling lang mula sa Sacred True Dragon Gathering. Naniniwala ako na ang isang henyo tulad ni Brother Hanford ay nakarinig na noon ng Sacred True Dragon Gathering at maaaring may mga salitang magkapareho sa aking kapatid. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.